Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayan, malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Halina tayong lahat, sama-sama nating ipahayag na ang Diyos ay dakila. Purihin natin siya sa mga gawa niyang kahanga-hanga. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming gagawing pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pinasasalamatan ka din po namin, Panginoon, sa patuloy mong pagkakaloob ng mga pagpapala sa araw-araw. Gabayan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa aming pagsamba. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa lihim man o hayag, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po tayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa pagbasang tugunan sa Lucas 2, 1-14. Nang panahong iyaon, inutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mula po sa tayo po'y tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Lucas 2, mga talatang
41 hanggang 51. Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupo kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Makikinig po nating awitin ay mula sa pamilya ng Magil.
Hello? Kapag daw po binati mo ang isang tao ng hello, at sa loob ng 5 segundo, hindi siya nag-reply, mabaho daw ang kilikili nun. Hello? Ayan. At kapag binati mo ang isang tao ng hi, at di ka kinamayan, masama daw ang ugali nun. Batiin nyo nga ang katabi nyo ng hi. Ay, kumamay ba? Ay, hindi kumamay. Ulitin natin, hi. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simbang gabi na. Ang sabi sa kanta, simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng bawat Pilipino. Sana yan ang kakantahin namin ngayon. Kaya lang medyo ginahol kami sa panahon para iprapara yung simbang gabi. 8 araw na lang, to be exact. Ano po? At Pasko na. Yung isang taong pagdadayat ninyo ng marami sa inyo ay masisira sa sarap ng mga pagkain na naghihintay sa atin sa araw ng Pasko. Ang maganda po sa Pasko, kahit hindi mo birthday, ay may regalo ka. At ako nakatanggap na ako ng regalo. Fruit cake. Salamat po doon sa nagbigay. Hindi ko nababanggitin at baka maraming mahili. Although hindi ko pa natitikman. Baka sa Pasko pa bubuksan. Ang buwan po ng Disyembre, mga kapatid, sa ating liturgical calendar ay hindi lang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito din ay pagdiriwang ng kahalagahan at kabuluhan ng pamilya. At ito po ay nagpapaalala sa atin sa halaga ng pamilya sa lipunan at sa buhay ng tao. Ito po ay pagpapasariwa sa kasaysayan ng Panginoong Hesus na siya ay nagsimula sa isang pamilya na kanyang minahal na lubos. Kaya't ang ating mensahe sa unang gabi ng ating simbang gabi ay tungkol sa pamilya. Isang mensahe hindi lamang para sa mga kapamilya, kundi para din sa mga kapuso at sa mga kapatid. Mayroon pong isang pag-aaral sa England na ginawa ng isang religious education specialist. Ang kanyang pangalan ay si Ronald Goldman. At ito po ay nalathala sa kanyang aklat na Religious Thinking from Childhood to Adolescence. Dito po sa kanyang pag-aaral na kumpirma na ang church school, dito po sa atin, edi yung Sunday school, isama na natin yung vacation church school. Ang church school daw po ay may papel na ginagampanan sa Christian formation ng mga bata. Pero ang nakalulungkot na katotohanan, mga kapatid, na maring hindi sang-ayunan ng mga pastor, ng mga diakonesa, at maging ng mga Sunday school teachers, ay ang natuklasan na bahagya lamang o only minimal ang bilang ng mga batang uma-attend ng church school ang nakapagtatamo ng mataas na religious insights o relihiyosong pagkaunawa. Sa makatuwid, maraming mga bata ang hindi religiously motivated o kaya ay hindi na-develop ang ability o kakayahang mag-isip with religious insights. May tatanong natin, bakit kaya? Is there something wrong with our church school? Is there something wrong with our church school? With our Sunday school teachers? O sa methodology o pamamaraan ng pagtuturo? Baka naman very traditional ang approach. Alam nyo, nakarinig ako sa isang bata ng isang salita na hindi ko malimutan. Sapagkat tinanong ng kanyang lolo, bakit ayaw mo nang umattend ng Sunday school? Kasi sabi ng bata, Lolo, ayaw ko nang umattend ng Sunday school. Eh bakit? Alam nyo ang sabi ng bata, boring. Parang hindi ako makapaniwala. Ito ay nagmula sa labi ng isang bata. At ito isang bagay na nakababahala at hindi dapat ipagkibit balikat. Because, maring ito ang isa sa mga dahilan. Subalit, ang higit na pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, ay ang nadiskubre ni Goldman
na ang determining factor sa pagkakaroon ng ganitong ability to think with religious insights ay ang napakahalagang supportive role ng mga miyembro ng pamilya. Sa pag-aaral ni Goldman, natuklasan niya na ang mga bata ay ginagaya ang kanilang mga magulang, which is of course natural. Ano po? Yun ang nangyayari. Ginagaya ng mga bata ang kanilang mga magulang sapagkat we all know that children are great imitators. Ito rin po ang pag-aaral na lumitaw sa pag-aaral ng isang Roman Catholic sociologist na si Father Andrew Greeley. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang nagdudumilat na katotohanan na kung ang mga magulang ay kinakikitaan ng kanilang mga anak na mga gawain at ugaling makadiyos at maka-Kristiyano sa isip at sa gawa, kung ang mga magulang ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, ito ang gagayahin ng mga bata. Subalit, kung taliwas dito ang nakikita ng mga bata sa kanilang mga magulang, ano po ang ating maasahang magandang bunga? Sa panahon ng early and older childhood ng mga bata, ang pamilya ay mayroong napakahalagang mga tungkulin na dapat gampanan. Isa po rito ang pamilya ang nagbibigay ng isang matatag na kapaligiran o environment of security, trust, or confidence, and love. At ang mga ito ay kailangan para sa isang normal na emotional life at normal development ng isang mature faith life o isang ganap na buhay na may pananampalataya ng isang bata. Yung pong ability o kakayahan na magtiwala ng isang bata sa kanyang mami at daddy ay tuwirang nakaugnay sa paglago ng kanyang kakayahang magtiwala sa Diyos na pangunahing sangkap para sa isang ganap na buhay na may pananampalataya. Ang Christian life na itinuturo sa church school ay dapat makita sa ating sariling tahanan. Kaya po, doon pumapasok ang pamilya, yung papel ng pamilya. Hindi po sapat ang Sunday schools, hindi sapat ang mga textbooks sa development o kalinangan ng Christian faith life ng ating mga bata. Sa sariling tahanan, sa piling ng pamilya, dito makikita at matututunan ng isang bata ang mga elemento na huhubog sa kanya bilang isang mabuting Kristiyano. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pamilya ay tinawag na basic unit of society. Ang pamilya o sa pamilya nagsisimula ang paniniwala sa Diyos. Yan po ay matatagpuan sa Lucas 2:52. Ang pamilya ang pinakapundasyon ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na sa pamilya unang matututo ang mga bata tungkol sa Kanya upang sila ay mabuting o lumaking mabuting mga nilalang. Sa Efeso 6:4, mababasa natin dito ang instruksyon para sa mga magulang. Pakinggan po natin, mga magulang. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Masyado ba kayong mahigpit sa inyong mga anak? Madalas narinig natin yung istorya tungkol sa sabon. Di ba ang sabon ay madulas? Na kapag daw po hinigpitan natin ang hawak, ay makakaalpas. Kapag naman niluwagan natin, ganon din ang mangyayari. No, yan ay lagi nating isinasite as example of discipline. Malinaw mga kapatid ang sinasabi sa Biblia. Tungkulin ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Sa tahanan, pinasisimulan ang pagtuturo at mga gawaing pag-aaral ng Biblia. Ang tanong, do you read the Bible at home with your children? Kailan po makakasagot niyan?
Mga kapatid, ang Christian education ay nagsisimula sa tahanan, hindi po sa iglesia. Sa tahanan nagsisimula, hindi sa simbahan. Sa pamilya ni Jesus, makikita natin ang resulta na umuunlad sa karunungan ng bata at kinalugdan siya ng Diyos. Ang isa pang dahilan at isa pang aral kung bakit ang pamilya ay tinatawag na basic unit of society ay sa pamilya nagsisimula na matuto ang bata sa mga responsibilidad sa bahay. Responsibilidad sa bahay. Sa talatang 51 ng Lucas 2, pinatunayan na si Jesus ay lumaking masunuring anak. Ang salitang masunuring anak ay may kaugnayan sa pagkatuto ng isang bata sa gawain at responsibilidad sa tahanan. Ang pagtuturo ng mga magulang sa wastong pamamaraan upang maging responsable ang bata ay mag-iiwas sa kanila sa maagang pag-aasawa at makaiiwas din ito sa masasamang bisyo. Katagumpayan ng mga magulang kung ang bata pagdating ng panahon ay maging responsableng nilalang sa mundo. At on the other hand, kalungkutan naman ng mga magulang kung ang bata ay lumaking irresponsable at walang alam sa buhay. Kumusta po ang ating mga anak? Marunong man lang bang maghugas ng pinggan? Tumulong sa gawaing bahay? Ang panghuling aral at dahilan, mga kapatid, kung bakit tinawag na basic unit of society ang pamilya. Tungkulin ng pamilya na palakihin at pandayin ang bata sa maayos niyang pag-uugali at pakikitungo sa kanyang kapwa. Sa talatang 52, mababasa natin ang ganitong salita. At lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao si Jesus. Kinalugdan si Jesus ng Diyos at mga tao. Ibig sabihin, kinagiliwan siya ng Diyos at ng mga tao. Bakit? Sapagkat si Jesus ay mayroong ugali at gawi na hindi kinaiinisan. Pinalaki ng pamilya si Jesus na mabuting bata. Noong araw po, kapag ang isang bata ay nakagawa o gumawa ng kasamaan, ang tanong kagad ng mga tao ay, sino ang mga magulang ng bata? Sino ba ang nanay at tatay niyang batang yan? Ano po? Ba't ho kaya ganun ang tanong? Sino ang mga magulang ng bata? Ito kaya ay dahilan doon sa kasabihang, ang puno daw ay nakikilala sa kanyang bunga. O ang bunga ay nakikilala sa kanyang puno. Alin bang tama? Yung una ano? Ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Ang tanong na ito ay sumasagot kung bakit ang isang bata ay nakagagawa ng kasamaan o kasalanan. Sa paggawa ng kasamaan ng bata, ang mga magulang ay kasangkot. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa paghubog sa ugali at gawin ng isang bata, nakaatang yon sa balikat nating mga magulang. Remember yung Proverbs 22:6? Ano po ang sabi? Kawikaan 22:6? Maraming may alam. Ano po? Mababasa natin dito na inuutusan ang mga magulang na turuan ang mga bata ng dapat nilang lakaran upang sa paglaki maging gabay nila. Teach children how they should live, and they will remember it all their life. When they are old, they will not depart from it. Malibang lumaki ang anak sa turo at disiplina ng Diyos, hindi siya magkakaroon ng takot sa paggawa ng kasamaan. Hindi siya magkakaroon ng totoong pagpapahalaga sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Pagkatakot sa Diyos ang magdadala sa Kanya upang hindi mapabilang sa lumalalang pagdami ng mga kabataang nalululong sa masamang bisyo at nahuhulog sa iba't ibang
immoral na gawain. Ang pamilya, mga kapatid, ay pangunahing pangkat ng lipunan, basic unit of society. Ibig sabihin, kung walang pamilya, wala ring paaralan. At kung walang pamilya, wala ring pamahalaan. At kung walang pamilya, wala ding simbahan. Sapagkat sa lahat ng mga nabanggit na institusyon, paaralan, pamahalaan, at simbahan, ang pamilya ay naroroon. In the words of Princess Diana of Wales, family is the most important thing in the world. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, mula sa iyong pagmamahal, ay binigyan mo kami ng pamilya. Basbasan mo po at patnubayan ang bawat pamilya sa iyong iglesia, sa aming bayan at sa buong nilikha, upang ito ay maging matatag at mamulat sa pananaw ng tunay na Kristiyano at mamuhay ng alinsunod sa iyong mga aral at utos. Ipagkaloob mo po, O Diyos, na ang bawat pamilya ay makatagpo ng matibay na sandigan ng makataong dignidad at paglago sa katotohanan, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan sa loob ng tahanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bilang pinagpala ng Diyos sa mga kagalingan at karunungan, tayo ay maging mabuting katiwala na nagkakaloob ng ating mga kakayahan at biyaya. Narito, Panginoon, ang aming mga handog. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog at naway marami pang blessings ang dumating sa bawat isa sa amin. Magamit nawa ito sa tamang pagpapalaganap ng iyong banal na salita dito sa lupa. Amen.
Tayo po ay manalangin. Sa unang gabi ng aming pagsamba, O Diyos, bilang pagdiriwang ng paghihintay sa pagsilang ng dakilang Mesiyas, kami po ay naghahandog ng aming pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, ang mga lalaki at babae na naghahandog ng kanilang pagsamba sa iyo, naghahandog ng buhay at kalakasan, maging ang mga munting bata ay naririto rin, O Diyos. Salamat po sa mga pamilya na nagsisipag-akay sa kanilang mga anak patungo sa iyong bahay-sambahan. Ito po, O Panginoon, ay aming pinagpapasalamat sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon sa aming buhay na ang pananampalatayang nilobom maitanim sa puso ng bawat isa sa amin ay ito'y aming maisalin sa aming mga anak hanggang sa kaapu-apuhan bilang kami ay isang pamilya na naglilingkod sa iyo, isang pamilya na kumikilala sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami po, O Diyos, ay isang pamilya na nagsusumikap makaganap ng mga ipinagkatiwala mong tungkulin sa amin upang kami maging bahagi sa pagsusulong ng iyong misyon dito sa sangkalupaan. Loobin mo po, O Diyos, na kaming mga kabilang sa isang pamilya, sa pamilya ng aming angkan, sa pamilya na iglesia, nawa po ay patuloy na umagos ang pagmamahalan, pagkakasundo-sundo, O Diyos. Kami namang mga magulang ay loobin mo pong ang mga salita na mamumutawi sa aming mga labi. Ito po'y maririnig ng aming mga anak na mga apo ng buong sambahayan na mayroong pag-iibigan, mayroong pagmamalasakitan at hindi kami nakasasakit ng damdamin ng aming kapwa. Tulungan mo po kaming mga magulang, O Diyos, na makita sa aming buhay ay isang buhay na masasalamin ay Ikaw, O Jesucristo. Huwag mo po kaming pababayaan na ang makikita sa amin ay mga pagkilos, mga gawi na ito'y hindi kaya-aya sa iyong banal na paningin. Sa pamamagitan po ng iyong banal na pag-akay, banal na pakikipisan sa puso ng bawat isa, nandoon ang katiyakan ng iyong pananahanan ay nasa loob ng aming mga tahanan, nasa loob ng tahanan ng iglesia. Dumadalangin po kami, O Panginoon namin Diyos, na sa mga darating pang gabi ay lalo pa naming mapapaglimi at mapapalalim ang aming pananampalataya sa iyo. Mapapaglimi namin ng dahil sa iyong magpawalahanggang pag-ibig ay ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang sa ganoon ang karumihan ng aming mga puso, ang karumihan ng aming kaisipan at mga gawain sa buhay, ito po, O Diyos, ay pagkakalooban mo ng paglilinis. Tulungan mo po kami, O Panginoon namin Diyos, na sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, ay dadalhin namin ang paalaala mo sa bawat isa, na kami bilang isang pamilya ay magmamahalan, mag-uunawaan, bagamat may mga sandali na napakahirap unawain ang mga iba't ibang kaganapan sa aming buhay. Loobin mo po, O dakilang Diyos, na sa aming paglabas ng bahay-sambahang ito, dadalhin ng bawat isa ang iyong mayaman, mapagpalang bendisyon. Loobin mo rin, O dakilang Diyos, ako pong iyong abang lingkod, ay maging karapat-dapat para sa iyo, na maging daluyan ng pagpapala para sa iyong mga anak. At ngayon, tanggapin nawa ng bawat isa ang masaganang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isinilang doon sa sabsaban. Tanggapin din ng bawat isa ang banal na pakikipisan at pananahanan sa puso, maging pagtutuwid sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng Espiritong Banal ng banal na Diyos ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen.